Hello everyone! Mabiyayang gabi po sa ating lahat. And ako po ay nagagalak na muli makasama nyo sa gabing ito. Tapos na po ang lahat ng ating gawain. Ngayon ay nagpapahinga ng bawat isa. At alam ko yung iba ay napagod dahil sa maghapong trabaho. Ang ating mga nanay ay busy-busy sa paggawa sa gawaing bahay. At ngayon ay nagpapahinga na. Maging ating mga kabataan, mga estudyante natin na napagod sa pagsasagot ng module. Ano po? Pero hayaan nyo po na ang biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat. Kung tayo ay binayaan ng pagpapalang material sa maghapong ito, at binayaan tayo ng Panginoon ng pagpapalang pisikal sa gabing ito, hayaan nyo po na tayo ay makarinig ng mabiyayang espiritual sa gabing ito. And ito po ang aking YouTube channel, Mabiyaya TV Vlog. Kasi po punong-puno tayo ng biyaya, punong-puno tayo ng pagpapala. Kasi bawat ginagawa natin sa araw-araw, andyan ang Panginoon na tayo ay pinagpapala. Ano po? Kaya po, sa sandaling ito, ako po ay makishare lang sa inyo ng isang Bible verse na alam ko ito ay alam na alam nyo na, pero ang ganda, kumbaga ang sarap basahin sapagkat andun yung nakaka-inspire dahil ito yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. And sa lahat po ng mga nanonood dyan sa ibang bansa, nanonood sa ng mga OFW, mga kapatid nating OFW, mga magulang na nandito, mga magulang dyan, mga kabataan, mga nanonood dyan, yung mga nasa bukid, yung mga nasa construction, yung mga security guard. Magandang gabi po sa ating lahat. Hayaan nyo po na biyayaan tayo ng espiritual na espiritu ng ating buhay sa gabing ito. Ano po? At ngayon po ay may babasahin ako isang verse dito po sa John 3:16 na alam ko po na alam na natin ito. Talagang kumbaga siguro madalang lang yung hindi nakakaalam dito. Ano po? Sinasabi po dito sa John 3:16, ito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Dahil po sa ngayon ay February na, unang araw ng February, at kumbaga ito yung araw ng mga puso. Ngayon, ang topic ko po ngayon ay yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Dahil sa totoo lang po, napakatindi ng pag-ibig sa atin ng ating dakilang Diyos. Dahil kung wala ang kanyang pag-ibig, wala ako sa kinatataon ko ngayon, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon, wala ka kung saan ka man naroon ngayon. Dahil ang Lord, ginagawa niya ang lahat para tayo ay pagtagumpayin. Sabi niya nga po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ayan. Alam ko naman po na ang lahat sa atin ay umiibig. Hindi lamang tayo umiibig sa mga material na bagay, hindi lang tayo umiibig sa mga pinansyal, hindi lang tayo umiibig sa ating mga boyfriend, girlfriend, sa ating asawa, kundi umiibig tayo dahil mahal natin ang ating Panginoon. Dahil alam niyo po, ang ating Panginoon, kung gaano niya tayo kamahal, sabi nga po dito, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam niyo po, yung sa salitang kaisa-isang anak, grabe po ang dating nun. Yung ibigay mo ang iyong anak para lang sa iba. Minsan nga sa atin, yung ibigay natin yung hinihingi ng iba, nahihirapan pa tayo, pero ang Lord, wow, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, para sa akin, para sa iyo, para tayo ay maligtas. Dahil siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayong lahat ay mabiyayaan ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Ang gusto ko lang pong i-share sa inyo ay kung paano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya po, wag po nating hayaan, wag po nating sayangin yung pag-ibig ng Lord sa ating buhay. Hayaan niyo po na pumasok siya sa ating buhay
at siya ang maghari sa ating buhay. Kaya napakasarap po ang mabuhay kung lagi siyang naandyan upang siya ang maggiya sa atin. Ano po? At hindi ko naman po ito papakabayan na kumbaga share ko lang po itong Bible verse na ito dahil ito po yung verse na kung saan panghawakan natin lahat na andito na. Lahat ay binigay niya na. Napakatindi ng ating Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin. Ano po? Kaya kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mababalisa, hindi tayo matatakot sa ating buhay. Bagkus magkakaroon tayo ng buhay na payapa, buhay na walang hanggan, buhay na punong-puno ng pag-ibig. Ayan. Talaga pong masaya, napakasaya ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya tandaan nyo po mga magulang, mga kapatid, mga tatay, mga nanay, huwag po kayong magsawa na magbasa ng salita ng Diyos o kaya ay makinig ng mga inspirational verses. Ano po? Kasi po, ang Panginoon hindi nagsasawa sa atin. Sa maghapong talagang toxic po ang nangyayari sa ating buhay. Kumbaga, pagod. Hayaan po maging positibo naman ang ating isipan at ating spiritual na aspeto ng buhay. Ano po? Ayan. Ngayon po ay hindi ko na po papakahabaan dahil alam ko po na ang bawat isa ay napapagod. Pero hayaan nyo po na itong binahagi kong ito ay inyong basahin itong salita ng Diyos na ito sa John 3:16. Uulitin ko po, babasahin ko po uli. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo po, ang susi ng katagumpayan ay ang pagsunod at ang pagtanggap sa atin dakilang Diyos. Maigsi lang po ang ating buhay, kaya habang malakas pa po tayo, habang kaya pa po ng ating katawan, sumunod po tayo sa kabutihan, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hayaan po natin na sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Tanggapin natin siya bilang ating Diyos at bilang ating tagapagligtas. Ayan. Dahil ngayon ay araw na mga puso, kumbaga darating daw yung Valentine's Day. Ano po? Ngayon, araw-araw ay Valentine's Day sa ating Panginoon. Sa araw-araw na ginagawa niya sa ating buhay, sa mga pagkain na ating kinakain, sa bawat pagising natin sa umaga na hininga, ang ating hininga ay ayos pa rin, buhay pa rin tayo, malakas tayo. Wow! Yun ang tunay na pag-ibig. Ano po? At ngayon po ay mayroon akong sa atin pong pagtatapos bago po tayo magpahinga sa kanya-kanyang mga higaan, bago tayo matulog. May irasa lang po akong babasahin. Isang tula po ito. Ito po, ang pamagat nito ay pinakadakilang pag-ibig. Ayan. Wow, pag sabing pinakadakila talaga, wow, grabe. Ibig sabihin, kaya nang gawin ang lahat. At yun ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Okay, ang title po nito, pinakadakilang pag-ibig. Yan. Pag-ibig. Salitang napakalalim. Salitang kayang pagbuklurin ang mga pusong hindi mo manawaan kung puot ang nararamdaman. Pag-ibig. Pag-ibig na kayang ibigay ang lahat, mapasaya ka lamang, para ikaw ay maging sapat sa lahat. Na kahit tila, ba ang sumbat mo ay sa kanya nagbubuhat, sa tuwing ikaw ay bumabagsak. Pag-ibig. Anong hiwaga ang meron ka? Pati ang puso nag-iinit ay kaya mong mapalapit sa dambana ng anghel ay umaawit upang ikaw ay masambit sa aklat ng buhay. Na akala mo iyong bahay at doon ang buhay mo ay nagtagumpay. Sino ba ang kayang mag-alay? Mag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay magtagumpay. Kundi si Jesus na nabayubay
na bayubay sa krus upang ako at ikaw ay mabuhay, na dating nakaratay sa hindi magandang pamumuhay. Huwag mong sayangin ang iyong buhay dahil ang Panginoong Hesus handang mag-alay ng kanyang buhay para ikaw ay magtagumpay. Pag-ibig. Ikaw, Hesus, ang tunay na pag-ibig. Ayan po. Talagang, wow. Ang sarap ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Ano po? Kaya hayaan nyo po na sa gabing ito ay ipag-pray ko kayo, mga brother and sister, mga kabataan, mga magulang, mga lolo at lola. Hayaan nyo po na ipag-pray ko kayo sa gabing ito. Ano po? Okay, ang lahat po ng mga nanonood sa gabing ito, hayaan nyo pong iyoko ang inyong mga ulo at hayaan ang presensya ng ating Panginoon ay sumatin. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli dakilang Diyos, sa gabing ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Itinataas ka namin, pinaparangalan ka namin, patuloy ka namin dinadakila. Sa kabila ng aming pagkukulang, ay patuloy kang nariyan at upang kami ay pinagtatagumpay. Muli amang banal sa pagkakataong ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang mga puso na siyang kung saan ay nalulungkot, nalulumbay, at kailangan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hayaan mo na ang bawat isa ay patuloy na ikaw ay papurihan at ikaw ay dakilain. Na patuloy na ikaw ay itaas, Panginoon. At pinagpipray ko, Panginoon, saan mang dako ng daigdig, ang lahat, Panginoon, ng iyong mga anak. Ingatan sila, pagpalain mo sila, Panginoon. Naniniwala ako sa oras na ito, pagpapalain mo sila. Hindi lamang sa pinansyal na pangangailangan, hindi lang sa material na pangangailangan, kundi maging sa espiritual na espiritu ng kanilang buhay. At patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na sa kabila ng nararanasan namin, sa kabila ng pandemyang nararanasan ng buong mundo, andyan ka pa rin at patuloy mo kaming itinatago, patuloy mo kaming kinukublihan ng iyong banal na dugo upang kami ay ingatan, pagpalain at pagtagumpayin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, naniniwala ako na ang lahat ng nakikinig, nanunood ng channel na ito ay pagpapalain mo. Higit sa lahat, bibigyan mo ng inspirasyon para lalo magtagumpay. Kung ikaw na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para kami maligtas, Panginoon, salamat. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat po sa ating lahat at dito na po nagtatapos ang aking maikling share sa inyo. Nawa po ay kahit paano nagbigay sa inyo ng inspirasyon at naging maluwan ang ating physical na espiritu ng buhay dahil napakaraming negatibo sa ating buhay ngayon. At talagang napakahirap ang buhay, pero hayaan nyo na ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoon ay sumain nyo. Ano po? God bless everyone. At huwag kayong magsasawa na matumutok sa aking channel. Ano po? God bless you, and God loves you. Bye-bye po.